Samantala, kasabay ng pasukan, problema pa rin ng ilang estudyante itong mga tsuper na di nagbibigay ng discount sa mga estudyante. May live report si Julius Segovia. Julius. Chigi, alam ng mga tsuper na sa June 14 pa epektibo ang 50 sentimong taas pasay sa jeep, kaya 8 pesos pa rin ang singil nila. Isa pa sa susunod na linggo pa lang din daw ipapamahagi ng LTFRB ang fare matrix na batayan ng bagong pasahe. Pero may reklamo ang ilang estudyanteng nagbabalik eskwela ngayong araw. May ilang jeepney driver daw na hindi kasi nagsusukli, kaya hindi pa rin daw nila ramdam ang diskwento. Sa panutulan ng LTFRB, may 20% discount ang mga estudyante, senior citizens at mga may kapansanan. Kaya kung 8 pesos ang kasulukuyang pasahe, 6 pesos and 40 centavos lang dapat ang ibayad nila. Libre naman ang mga batang hindi sobra sa 1 metro ang taas. Ang problema, Jiggy, wala raw panukli ang mga tsuper, kaya kung minsan, sobra ang naibabayad ng mga pasahero. Nagbabalang LTFRB, kaugnay nito, pwede raw isumbong sa LTFRB ang mga driver na hindi nagsusukli at sobra-sobra kung maningil. Multang 2,000 piso sa unang paglabag at sakaling masundan ang reklamo, bukod sa mas malaking multa, pwede rin daw masuspinde hanggang maalisan ng prangkisa ang jeepney operator. Kung ang ilang tsuper naman ay nakukulangan sa taas pasahe, may agam-agam naman, Jiggy, ang ilan sa mga pasahero. Baka raw kasi magka-epekto sa presyo ng mga pangunahing bilihin ng fare increase. Ang grupong Piston, magkikilos protesta bukas. Dapat daw gawing nationwide ang taas pasay sa jeep, pwera lang sa Region 8 na sinalanta ng bagyong Yolanda. Gusto naman ng grupong Akto na otomatiko nang igalaw ang pasahe oras na tumaas o bumaba rin ang presyo ng petrolyo. Bagay na hindi naman daw pwedeng mangyari sa ngayon ayon sa LTFRB. Kailangan daw munang amyendahan ng batas dahil regulated ang fare, hindi gaya ng petrolyo na deregulated. Yan munang latest, balik sa Jiggy. Julius, mabalik lang ko dito sa discount ng mga estudyante. Hindi ba required to mga driver na magpaskil kahit sulat kamay kung magkano talaga yung pamasahe, magkano tinaas at magkano discount ng mga estudyante? Actually, Jiggy, sa susunod na linggo, kung hindi ako nagkakamali, binabanggit ng LTFRB sa atin ay sa Lunes, sisimula na nilang ipamahagi yung bagong fare matrix. Actually, Jiggy, ito ay kailangan ng mga tsuper para makapaningil na sila simula sa June 14 nitong fare increase na 50 centavos. So binabanggit rin ng LTFRB sa ating mga commuter, sa mga pasahero, partikular sa mga estudyante, mga senior citizens, pati mga may kapansanan, na dapat tingnan muna yung inyong sasakyang jeepney kung ito'y may nakapaskel na fare matrix na siyang batayan ng bagong pasahe. At huwag na huwag daw magbabayad at pwedeng ireklamo nga sa LTFRB ang mga driver na maniningil ng dagdag singil sa pasahe kung wala naman silang nakapaskel na fare matrix. Balik sa'yo, Chiki. At ano din yan, parang malaking aral din sa mga estudyante sa mga driver pag napagmulta sila, 2,000 kamo yung penalty agad? Yes, Jiggy, actually 2,000 para sa first offense, sa second offense 3,000 pesos at sa third offense, so yung pinakahuli, pwede pa nga raw maalisan ng prangkisa. Pero Jiggy, ang sinasabi rin naman ng LTFRB, para rin maiwasan na yung mga ganitong reklamo, nakikiusap din naman sila sa mga pasahero na kung maaari magdala na rin daw ng eksaktong pamasahe. Kumbaga lagi ka nang may available man lang na coins sa iyong bulsa para nang sa gayon ay hindi na rin mahirapan yung ating mga tsuper sa pagsusukli, Jiggy. Maraming salamat, Julio Segovia.